Halina't magkaisa sa lahat ng ating mga gawain ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa upang ating pagtibayin na sa buhay pananampalataya kapiling natin ang Diyos upang magbigay daan sa lahat ng ating mga gawain at sa lahat ng ating mga kahilingan ngayong ipapahayag. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pinapahayag sa mabuting balita ang pagkakaisa ng ating puso't isipan sa larangan ng ating mapanalangin buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong tagapangasiwa ng buong sambayanan si San Juan Kadalamput-tatlo na nagniningning sa kagitingan at katotohanang iniaral. Ipagkaloob mong kami magparangal sa magiting na tagapangasiwang ganito at magdingning sa kabutihang ginagawa namin sa kapwa-tao at magliwanag sa pag-ibig sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, Panginoon, hindi ba bago po ako mapunta rito ay sinabi kong ganito na ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon. Anong ikagagalit mo, Jonas? Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasara ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninibe? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay bukod pa sa makapal na hayop. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siya'y tinatawagan.
Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nanalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin, panalangin, ito ang diwa at kahulugan ng ating mabuting balitang na ipahayag ngayon at upang mulit-muli hanggang sa kasalukuyan, nangaral ang ating Pinasokristo tungkol dito at hanggang ngayon, ito pa rin ang kanyang mga ipinangangaral sa larangan ng ating panalangin. Pwede ko ba sabihin sa larangan ng ating mapanalangin buhay sapagkat ito yung kaakibat na ng ating buong pagkatao, nilalaman ng ating puso't kalooban sa mga salita at gawa natin, nilalaman ng bawat pintig ng ating puso sa pakisalamuha sa ating kapwa at sa kalikasan at sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang buhay natin ay tunay na mapanalangin, a prayerful kind of life. Simulan muna natin ito kung nilalaman ating mabuting balita. Sapagkat may nagtanong sa ating Pinasokristo, nagpapaturo paano manalangin tulad ng panalangin ni Juan. Si Juan Bautista ang tinutukoy noon. Ibig sabihin, identifiable yung mga alagad ni Juan Bautista at sa kanilang magitan ng kanilang mga panalangin, di ba? Kaya ibig sabihin, ang mga panalangin ng mga alagad ni Juan Bautista ay repentance and forgiveness. Talagang ito'y hindi maialis sa mga paliwanag, pahayag at testimony ni John the Baptist nung siya'y mangaral sapagkat tinipon niya ang kanyang mga kababayan at pinangaralan sila sa matuwid na pamumuhay at pagkatapos noon, ang pinakamahalaga, may kapatawaran ang Diyos, magpatawad sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad, kapatawaran. Kaya ito yung pinapahayag at pinapakilala nila na kami mga alagad ni Juan Bautista at ito ang sangkap ng aming prayer life. It is always a renewal of ourselves to the Lord, asking for forgiveness and leading a straightforward path of life. Ganon ang ibig sabihin.
Kaya a prayerful kind of life yung mga alagad ni Juan Bautista. Siguro napansin ng mga alagad ng ating Panginoon naman itong identifiable identity ng mga alagad ni Juan Bautista. Kaya sabihin niya, they're also asking their own identity that they are the apostles of our Lord Jesus Christ, the disciples of Jesus. At ito rin ang dala-dala natin hanggang sa kasalukuyan. Let our life be identified, likened to our Lord Jesus Christ, upang sabihin, ako ay isang alagad ni Kristo sa puso't isipan, sa pintig na aking mga puso't mga nilalaman na aking pumparaw-araw na buhay, my life every day, day in and day out, upang sabihin, ako ay ma-identify na ako ay alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Yung unang bahagi, dito ko binibigyan to ng kahulugan. Our life is really identifiable with the life of Jesus Christ in all ways, in all manners, and in all aspects of our everyday life situation. Kaya ito yung prayerful life ko, nakikita sa aking pagkilos, pag-uugali, mga salita, mga ginagawa, na ang mga gawaing ito ay tunay na Kristiyano, makakristyano ang aking pag-iisip, pag-uugali, lahat ng aking lahat ng aking buong pagkatao ay nakaugnay kay Kristo. Ganun ang unang bahagi ng ating mabuting balita. Turuan mo po kaming manalangin tulad ng panalangin ni Juan, mga panalangin ng mga alagad ni Juan Bautista, mga ganung bagay. Sa ikalawang bahagi naman, tumugon na ating Panginoon Kristo kung paano mananalangin. Hindi ko rin iaalis na ang mga panalangin ito ay naroon na sa puso't isipan, implanted supposedly in the life stream of every individual. Hindi ito pakitang tao, hindi ito panandalian lamang, pero it goes through in the life of the person, tuloy-tuloy, at ito'y buong-buo sa pagkatao, sa nilalaman ng puso't isipan ng tao. Kaya, una, meron itong dakilang pagsamba sa Diyos. Paano kaya, ano ang aking gagawin para ang buhay ko'y makita na ang aking pagsamba sa Diyos ay hindi maaalis? Di ba? Upang sabihin, ang aking pag-uugali ba ay tulad ng pagpapahayag ko sa pagsamba ko sa Diyos, sa pagsamba ko sa Diyos ay nangangahulugan maganda ang aking mga salita, hindi very awkward o kaya ay marumi ang aking mga salita, sapagat ang mumutawi sa aking bibig ay tunay na kalintulad ng pagsamba o pagsamba mismo kapag ako ay natitipon sa mga sakramentong ipinagdiriwang, lalo-lalo na ang banal na sakramento ng Eucharistia. Kaya ang aking mga salita ay punong-punong dakila kong pagsamba. Ikalawa, sapagkat may pagsamba ito, nangangahulugan ang paghahari ng Diyos ay nasa piling ko o ako'y kabilang sa kanyang paghahari, sapagkat ang naghahari sa akin ay ang Diyos na aking sinasamba. Nabibilang ba ako sa hanay ng mabubuting tao sa tahanan, sa kapitbahayanan, sa aking gawain, pagtatrabaho, ano paman, tulad ko sa aking pagpapari? Nakikita ba ako'y nabibilang sa paghahari ng Diyos at manatili magpakailanman sa tanang aking buhay? Ikatatlo, yung bang mga pagkain na ibig natin na maging kalamnan ng ating katawan ay tunay na dakilang may pasasalamat sa Diyos sa mga biyaya na ipinagkakalob niya sa atin o pagkakalob niya sa akin. Ako ba'y may ganitong pahayag ng pasasalamat? Oo nga, tumihiling ako ng makakain o sustento, ano pa mga kailangan ko, supply my everyday needs upang sabihin ang aking
panalangin ay tunay na makadiyos, tunay na nagpapahalaga ng aking pagkakakilala sa Diyos, sapagkat ang aking mga kahilingan, nababatid ko na ito ay dinirinig ng Diyos at ako'y pinagkakalooban niya ng lahat ng aking mga supplications in life, na kung anumang kakailanganin ko, maging sa pagkain, hindi maiaalis ito. Ang aking buhay ay talagang mapagpatawad sa mga taong nagkakasala sa akin. Ako ba ay talagang naninikluhod at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasalang mga nagawa, upang sa gayon it is being carried in my whole life system, na hindi ako mapanghusga sa aking kapwa, mapanuri o kay mapanghusga, upang sabihin ko I belong to a very understanding way of life in dealing with other people. Maganda ba ang aking pag-iisip na talagang ito ay binubukalan ng magandang kalooban para sa aking kapwa, at hindi ako nanduduro sa aking kapwa, hindi ako naiinis sa mga bagay na hindi maganda ang dating para sa akin? Ito ba'y meron bang kagandahan ng kalooban sa aking pakitungo para sa aking kapwa? Sapagat may kinalaman ito sa kapatawaran ng mga kasalanan, paghingi ng kapatawaran sa aking mga pagkakasalang mga nagawa. Kaya ito yung hinihiling natin, na maging maayos na ang lahat ng bagay sa ilalim ng pagpapala ng Poong May Kapal. Ang huli nito, yung maraming pagsubok sa buhay, nilalaman natin na ating panalangin, the Our Father. Marami tayong mga tukso na mangyayari, nagaganap sa buhay, at maaari maganap pa na hindi ito maalis, sapagkat ito'y palagi tayo naka-expose sa larangan na ibinibigay ng makasanglibutang ito, at hindi maaalis ang lahat ng mga bagay nito sa diwa ng sistema ng ating buhay. Pero ito yung napakahalaga. Ang aking panalangin buhay ay meron talagang may pagkapanuto. Meron ba itong talagang aral na idinudulot sa akin, at meron ba itong depensa upang sabihin ang pangatuksong ito na binibigay ng sanglibutang ito ay nanatili ako sa kabanalan at kabutihan ng aking buhay. Kaya ko sa kalakasang ibinibigay sa akin ng Diyos na hindi ito maging bahagi ng aking buhay, o mapagkakakitaan ako ng ganitong hindi magandang pag-uugali o hindi magandang pamumuhay sa na ipinakikita ko o isineshare ko sa aking kapwa. Sa katunayan, ang mga panalangin itinuturo ni Kristo, yung palagi natin dinarasal the Our Father, it makes us holy and saintly in our everyday life situations. Ito ang papanalangin natin palagi, na minsan ay napakalakas ng tukso sa buhay natin para tayo magkasala. Minsan ay nawawala tayo sa tamang landas na maganda at maayos na kaisipan, at marami tayong mga panghuhusga na ginagawa sa ating kapwa, o pagmamaliit sa ating kapwa, o ang pakikipaglaban, pakipagtunggali natin sa ating kapwa, numiran na tagang mga bagay na ito ay kadispalinghatuhan ng ating buhay. And yet, after all these things of our reflections, ay hinangat pa rin ng Diyos ay alamin, ganapin, at bigyang kahalaga ang matuwid na pamumuhay ngayon, bukas, at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dumulog tayo sa Diyos at ng ating mga pangailangan, upang maipahayag sa atin na hubugin tayo sa tamang landas ang ating buong pagkatao, pag-uugali, at ang mismo ating sariling humaharap sa iyo, Ama, at sa aming kapwa. Ang ating po'y tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Heto ngayon at ang ating mga panalangin itataas natin sa Diyos. Pagpapahalaga sa mabuting buhay na pagpapalang ang dandog ito para ayusin ang lahat ng bagay sa tamang landas ng pagsunod natin sa kalooban ng Ama. Kaya Ama, bigyan mo po kami ng ganitong kalakasan ng kalooban, ganitong pamamaraan upang matuwid naming tahakin ang buhay sa araw-araw upang kami tunay ngang maging mapanalangin. Mapanalangin pag-iisip, salita at sa gawa, mapanalangin ugnayan sa iyo at sa aming kapwa ang aming minanais na mangyari at maganap. At ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay iyo nawang paunlakan upang sa paggunita kay San Juan 23, kami ay makipakinabang sa paghahaing ito na ibinigay mo sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Juan 23 pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesus na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinihaling namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, San Juan Kadalamput-tatlo at ang lahat ng muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Hubog ginawa tayo ng ating mapanalangin buhay sa tamang landas sa matuwid nating pamumuhay. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Sundin ang loob mo sa
Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinuso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Payapaan po sa bawat isa mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig na Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami.
Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas ng dulot na banal na pakikinabang ngayong ginugunita si San Juan 23 ay maging lubos nawa sa amin upang ito ay makatulong sa pamumuhay namin ngayon at makapagpagalak sa aming habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanbanalang sakramento sa ating pong pagtatanod. Kalakipang ating pong mga panalangin sa bandang huli. Ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating banal na gawain. Sa mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak
upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Yesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghay mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, praeste tisti eis. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari,
ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan. purihin ang kanyang kaban-banalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banal. purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo, Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar, Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw, Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima, Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya, Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit, Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. purihin si San Jose ang kanyang kalsinisang esposo, Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentus Domini, nos